Hello, Kathden fans! Di ba princess ang tawag ni Sir Alden, mga kasambreros? Kaya Ma'am Catherine, no? Dun sa... Kasi yung post ni Ma'am Catherine kagabi ay may title na A Princess, Shut Up, no? Sabi nga. So parang parang yung kanyang Halloween party sila kagabi. Kasama yung kanyang glam team, no? Well, of course, si Ma'am Catherine hindi naman siya nag-costume ng yung nakakatakot talaga, mga kasambreros. So parang nag-princess lang siya. Tapos naka-white, tapos may shades, tapos ang kulit dito kasi si yung pinaka-last ay si Bailey na yung napagtripan niya. Binhisan niya na parang princess at binigyan niya yung corona na maliit, mga kasambreros, sa kanya. So naalala ko princess kasi nung matagal na may flowers, no, si Lexine, tapos ang caption noon ay Lexine, kanino galing yan at sino si princess, no? So parang yung ng mga Catherine-atics at that time, yung flowers ay galing kay Sir Alden para kay Ma'am Catherine, tapos ang tawag niya ay princess, no, kay Ma'am Catherine, mga kasambreros. So maliit pa nga dito si Ma'am, parang last year yata ito na bulaklak, mga kasambreros, para kay Ma'am Catherine, no. Si Lexine lang yung nagbubuhat or may hawak, mga kasambreros. So Lexine, kayo na galing yan, at si princess. So naalala ko tuloy yung itong pinost yung Catherine na kagabi, no, ng princess, kasi princess siya, mga kasambreros. So ang dito is nag all white siya lahat, no. Shoes niya white, tapos yung kanyang damit white, yung kanyang parang hand gloves white, tapos yung crown niya white, tapos black naman yung parang headphone yata ito, no, at saka shades niya, of course, no, black, mga kasambreros. Tapos si Bailey dito ay karga-karga rin niya, mga kasambreros. So ang kulit lang ni Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos parang nag-DJ siya dito, hindi ko alam kung sa loob lang sila ng bahay niya, no. Sabi niya, I need a drink, sabi dito, no. Tapos parang siya yung nag-operate na dito ng sound mix, no, something like that, mga kasambreros. So tapos of course namasaya si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Tapos ay dito kasama niya rin dito yung iba niyang team, mga kasambreros, no. So parang kompleto yata ang glam team niya dito, mga kasambreros. So andito sina Justin Benitez, parang sina Bupiap, parang wala rito, mga kasambreros. Medyo maliliit kasi yung pictures, no, na nakalagay dito, mga kasambreros. Pero yun po, no, nag-celebrate sila ng so ito yung mga nakatag dito, Team Costume Party 2025. Si Charisma Lico, si Dana Vernice, si Aren Dale, Arlis Sagantin, si Kath, si John Valley, andito of course, no, si Harleen Fernandez, Mojica Zaldi, si Owen Sarmiento, na ito na close din ito ni Sir Alden, si Owen Sarmiento. Tapos si Lulu, no, mga kasambreros. So si Lulu yata yung isang dito, yung parang naka-green, mga kasambreros, at saka naka-apron, tapos nakakulay dilaw, mga kasambreros. And then ito, so yan, no, maraming posting pictures si Ma'am Catherine dito, mga kasus, no. Ang kakulitan ni Catherine sa kanyang outfit kagabi, mga kasambreros. Tapos parang may post pa siya, no, bago yon sa kanyang Instagram story, parang yung kanyang The Glow Up Lounge. So yung kanyang kasi di ba may parang business si Ma'am Catherine na salon, parang about sa mga kuko, no, something like that, mga kasambreros. Kaya nag-post siya kagabi ng mga kuko, no, mga kasambreros. Parang design niya rin sa kanyang kuko, tapos pinost nilang, mga kasambreros, parang siguro sample or pang-inganyo, mga kasambreros. So glow up skin, The Glow Up Lounge, mga kasambreros. So ito yung kanyang parang nagpe-prepare din siya dito, mga kasambreros, no, na yun nga, sa kanyang costume party. So parang hindi nila tinawag na Halloween, no, costume party, kasi parang narinig ko din yung
Catholic Church na ano, parang nag-announce sila na yung Halloween ay pang demonyo siya mga kasembreros. So they don't encourage yung mga tao. Yung ibang kumpanya lang talaga, like yung GMA, parang nag-celebrate sila ng Halloween mga kasembreros. Pero parang si Sir Alden, hindi ko nakitang pumunta doon, no, sa kanilang Halloween party mga kasembreros. So nakita ko nandun sila Michelle D and the rest of the GMA mga kasembreros na mga artists. Tapos ang kulit na dito kasi si Bailey ay sinutan niya ng costume, tapos white, tapos yung crown ay binigay niya rin dito. So nag-ala princess si Ma'am Catherine kasi may crown siya mga kasembreros. Tapos si Sir Alden, ito pa pala. And then ito pinost niya rin, no, sa kanyang Instagram story itong si Baby Kiona mga kasembreros, no, na parang meron siyang yung nagti-trick or treat siya. So ito po ay Instagram story ng kanyang ate na pinost ni Ma'am Catherine sa kanyang Instagram story. So si Baby Kiona ay pinost niya mga kasembreros, ang cute lang. Tapos ito si Sir Alden, may pasabog si Sir Alden mga kasembreros. Ang nakalagay dito sa kanyang Instagram story ay soon, sabi niya ganon. Tapos yung Myriad Corporation, tapos ang Sparkle Jimmy Artist Center ay nakatag dito. Tapos yung kanyang yung kanyang mga litrato na nakalagay dito ay parang compilation siya, no. Meron nga dito yung Hello Love Again, may SLTF, basta yung mga pelikula at saka mga shows niya mga kasembreros. Yung nakalagay lang dito ay soon, no? Parang may pa-teaser siya mga kasembreros. So abangan natin ito. Ang nakita ko sa comments, parang yung kanyang concert, something like that. Pero hindi may mga pelikula, no, ganun mga kasembreros. Pelikula, movie, nasama nga dito yung Hello Love Again mga kasembreros. Tapos basta ng separate concert, ganun. Kasi ang concert nila na Lynn Veray, which is sa November na nga mga kasembreros, no, ay iba yung teaser, no. Dapat si Ma'am Jonah nandyan, pero wala no, si Sir Alden lang. Tapos iniisip ko rin magkakaroon ulit ng hindi, kasi Sparkle Jimmy Artist Center, kasi yung dapat kung ang collaboration dito ay si Ma'am Catherine at Sir Alden, dapat JMA Pictures, no, at saka Star Cinema ang pwede rin naman, no, kasi kung ang Myriad ay makikipag-collaborate sa sa ABS-CBN mga so pwede rin, no, na baka Elena 1944 yung kanyang na-excite ako dito. Ano kaya tong pasabog ni Sir Alden mga kasembreros? So talagang aabangan natin ito mga kasembreros, no. Medyo yun lang, no, talagang very short lang yung teaser na dinrap ni Sir Alden mga kasembreros. Kung kaya ako ay napapaisip kung ano talaga itong kanyang pasabog, no. Tapos wala rin nakalagay na petsa, basta soon lang ang nakalagay mga kasembreros. Iniisip ko rin dito yung Elena 1944, baka magiging part na siya ng yung Myriad at saka yung Star Cinema ay makikipag-collaborate. Pero compilation kasi siya so baka magkakaroon ng concert na solo si Sir Alden, so parang ganun pwede, no. Kung magkaganon, sobrang busy na talaga ni Sir Alden, no. May December 6 and 7 pa siya na music festival, tapos meron pa siyang teleserye na gagawin next year pa naman yun, no. Pero yun, no, yung concert pala, no, ni Ma'am Jonalyn Vera in November, tapos December yung music festival, so talagang full booking si Sir Alden mga kasembreros. So talagang busy ang inyong phenomenal box office Cinema King mga kasembreros. So pero hayaan na natin kasi syempre talagang in demand si Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, no. Talagang sobrang in demand din ang dalawa mga kasembreros. And then ito, last item natin, pero abang-abang pa kasi syempre marami tayong items, no, sa susunod na vlog. Ito si Ma'am Catherine, no, parang pumunta siya sa Ivy Clinic, tapos naka-blue siya. Suot niya yung favorite color ni Tisoy. Tapos parang nila ito, parang iba ay parang pinagtabi dun sa kulay blue din na suot ni Sir Alden dun sa noong nakaraan na flash natin sa video, na kung saan ay meron siyang tablet nga mga kasembreros, no, na nakatingin siya doon sa
Pero palagay ko ano to, matagal na itong video ni Ma'am Catherine na nasa ano siya, na nasa IV clinic mga kasembreros. So nag-resurface lang siya kasi may nag-share na isang admin mga kasembreros. Pero yun, no? Talagang Calf Dynatics din siya kasi pinagtabi niya yung suot ng calf din na blue, which is favorite color nga ni Soiti mga kasembreros. So actually yun lamang sa ating calf din items, no? Pero abang-abang pa kayo kasi meron tayong maraming items. Holidays ngayon pero maraming post ang calf dins kung kaya ay marami tayong updates sa susunod na vlog. So today is November 1 na mga kasembreros, no? Talagang November na papalapit na ang Pasko. So tatanda na naman tayo. Tatanda na naman tayo. Sana pa ipangin po natin ang Word of God. Today po is Saturday, no? Sabado mga kasembreros, November 1, 2025. Sana pa ipangin po natin ang napakagandang salita po ng Panginoon, ha? At para po sa ating Word of God, ay sobrang ganda po nito mga kasembreros, ha? Ang title po kasi natin ay Dumi sa Pilak. Proverbs 25 verse 4. Take away the dross from silver, and it will go to the silversmith for jewelry. So, ang ating title ay Dumi sa Pilak. Parang yung masinaunang pelikula na mga title, mga kasembreros, no? Pero kidding aside, ay napakaganda po nito mga kasembreros. So kung ita-translate natin sa Tagalog, itong Proverbs or Kawikaan 25 verse 4, ay take away the dross. So yung dross po yung dumi, no? At saka yung from silver, no, mula sa pilak mga kasembreros, it will go to the silversmith for jewelry. So para siyang yung isang puso or isang bagay, kapag tinanggal mo yung dumi, di-refine mo, pinalish mo siya, ay mapapakinabangan pa siya mga kasembreros. So ganun po ang ibig sabihin nito, no? So as usual or as we notice ay kinukumpara dito ni Haring Solomon yung process ng refining of silver, no? By removing impurities to the way God refines our hearts through life's challenges. So, kagaya ng isang tao, no, nire-refine, pinupurify, nililinis tayo sa pamamagitan ng mga challenges, no. So, talagang mahirap, no, kapag atin pong damhin or danasin mga kasembreros ang problema, ay talagang masabi natin na masakit, no, at saka mahirap mga kasembreros. From the word itself na challenge, or problema, or trial, ay talagang, or struggle, no? Ay talagang masasabi natin na mahirap siya na ma-experience natin. And parang minsan ayaw nating dumanas ng problema kasi parang napapagod ka na kaliwat kanan, hindi pa natapos yung isa, nandiyan na naman yung isa. So, na-stress ka na, no, nagkakaroon ka na ng anxiety, mga kasembreros. So, pero ito pala yung ito pala yung pamamaraan ng Panginoon na tayo po ay linisin, no, kagaya ng isang pilak, no, kagaya ng isang silver ay nire-refine, no, by removing impurities, no. Silversmith yung tagagawa ng mga pilak or ng mga mamahaling bato mga kasembreros, na sila yung tagalinis. So it's real difficult, yes, but in these situations na binibigay sa atin ng Panginoon pala ay nililinis tayo, no, kagaya ng isang ginto na isinasalang sa apoy para masubukan ang pananampalataya o ang kalidad ng kanyang pagkaginto at pagkapilak mga kasembreros. So just like how the impurities in silver need to be removed through intense heat, our hearts may need to face difficult situations and obstacles in order to become purer and stronger. So kagaya ng isang kagaya natin mga kasembreros na hindi tayo tumatatag, no? Hindi tayo lumalakas kapag puro saya, puro victory, puro tagumpay, puro good news, no? Kapag araw-araw wala tayong na-experience na hindi matitest yung ating yung ating pananampalataya, yung ating dependence at saka reliance at saka tiwala sa Panginoon. So, hindi tayo parang di ba ang tao kapag hayahay ang buhay, magpapasalamat sa Panginoon, yes, po pwede, pero magkaiba yung level ng panalangin at pasasalamat at saka dulog, no, at saka yung taimtim ba na panalangin kung meron po tayong problema kaysa dun sa parating hayahay, parating masaya, parating may good news, no. Pero pag meron tayong problema, talagang yung iyak natin sa panalangin at saka yung fervent ba, yung taimtim ng ating panalangin
ay andoon mga kasembreros because we have trials, no, we have obstacles na kinakaharap. Pero kapag puro good news lang ay hindi natitest, yung dependence natin sa Panginoon, yung trust natin ay medyo mababaw kung wala tayong problema because hayahay ang buhay, no? As simple as that. Have you ever thought about the challenges you face as opportunities for growth and refinement? Our hearts can become stronger and more aligned with God's purpose through the trials and struggles we endure, just as silver becomes more valuable and beautiful after being purified. So it's a reminder that even in the midst of difficulties, God is working to shape us into better versions of ourselves. So, naparati natin narinig yung better versions of ourselves, no, mga kasembreros. And that is actually true. Ang tao, kapag well-experienced na, kung marami ng trials na nalagpasan, marami ng problema ang nasolve, mga kasembreros, ay nagiging matatag sila, no? Ito problema, so nalampasan ko na dati, so malalampasan natin ulit ito sa tulong at saka sa leading ng Panginoon, no? Ganon siya mga kasembreros. So tayo po ay mas nagiging dependent, mas nagiging reliant ba sa Panginoon mga kasembreros, na without Him we can do nothing mga kasembreros. Without God we are totally nothing and useless. So it's better na remind natin sarili na even in the midst of this trial, of this problem, for example, ay ang Diyos po natin ay pinipurify lamang tayo, no? Nililinis at ginagawang better versions of ourselves. So the next time you face a challenge or hardship, remember that it could be an opportunity for God to refine your heart and strengthen your faith. Embrace the process of refinement, knowing that the end result will be a heart that shines with God's love, grace, and wisdom. Napakaganda, no? So, sa dulo ng problema, at the end of the tunnel, there is a light, mga kasembreros. Sa pagkatapos ng masolve yung problema, parang laking ginhawa. So, the next time around na masusubok ulit yung iyong pananampalataya, ay magiging malakas na tayo, mga kasembreros. So, ang Proverbs 25:4 ay isang napaka-profound, no? Isang napakahalagang insight. Kung wisdom din ito, mga kasembreros, kapag tayo po ay kagaya ng pilak na tinatanggalan ng dumi, ng impurities, mga kasembreros, kung tinatanggalan yung masasamang habits natin, masasamang ugali, masasamang trato, for example, so that we will become better and saka stronger ba, no? Pagdating ng iba pang calamity, mga kasembreros. Today, amidst various challenges and temptations, the concept of refining and purifying ourselves remains relevant. So, napaka-relevant po talaga ito, mga kasembreros, kasi araw-araw tayong may problema, no? May it be sa finances, may it be sa ating relationships, may it be sa ating trabaho, sa ating eskwela, and so on, mga kasembreros. So, relevant siya, no? Ang salita ng Panginoon. So, it urges us to engage in self-reflection, identify areas of improvement, and strive for personal growth. So just as silver is refined to increase its value, we too can become more aligned with God's will and purpose by removing impurities from our lives. So, yung isang pilak, isang ginto, kasi no, hindi siya masusubok na, yung karat nito, ganito, ganito yung halaga, ganito yung halaga. Kapag hindi siya nasubok sa apoy, no, kapag hindi siya nasubok sa fire, mga kasama. So, sa atin din po ganun. To humble ourselves before God's will, we must first acknowledge that God's ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts. So this involves recognizing our limitations as human beings and submitting ourselves to God's divine plan and purpose. Humility is about recognizing our place in relation to God and yielding to His authority and wisdom. So, yun talagang, ang tao pag hindi mo na-recognize na, hindi ko kaya to, may flaws ako, hindi ako perfecto, kailangan ko ng Diyos, kailangan ko si Lord, kailangan ko ng someone na tutulong. So kapag hindi natin recognize kasi na ganun, magiging mayabang tayo, kaya ko na to. So kahit hindi mo pala kaya, tapos sabi ka na kaya mo to, tapos hindi naman pala, so magiging mayabang tayo. In the first place ay ang kayabangan ay of course merong punishment at saka may consequences sa Panginoon, mga kasembreros. So talagang yun yung pinaka-unang way na magiging humble tayo when we recognize, when we acknowledge our weakness,
mahina tayo without God. No, we are nothing without God. We cannot do it without God. So we are purposeless without God. We are meaningless without God. We are valueless without God. So anything apart from God is useless. No, ganun siya mga kasembreros. So as an application or as a final thought mga kasembreros, we have to embrace yung wisdom ng Proverbs 25:4, urging us to seek excellence and understanding in everything we do. So kagaya ng isang pilak, kailangan makuha mo yung mga impurities mga kasembreros so that we can be better sa future mga kasembreros. So let it guide us na yung verse nito, Proverbs 25:4, to strive for the best in your work, family, and personal growth. So be diligent and meticulous in your actions, always aiming for peak performance. So reflect on how you can apply this wisdom to enhance every aspect of your life. So ito siya, napakaganda ng Proverbs 25:4 mga kasembreros. So dumi sa pilak. Parang hindi ko na over na ako naman gumawa ng title na to. So dumi sa pilak mga kasembreros. But in the meantime, yan lamang sa ating Word of God. Nawa pa ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, purity, humility na nagmumula po sa ating Diyos na kapangyarihan sa lahat. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros, and paalam po. I love you.